Salamat, Nay, ha? Ang saya ko, dinalhan niyo ako ng paborito kong pagkain. Ito talaga ang namimiss ko eh. Nasaan nga palang mga apo ko? Mamaya pa po ang labas ng mga yon sa eskwelahan. Sinusundo mo pa ba sila? Hindi na po, Nay. May service po silang dalawa. Ay, mabuti naman kung ganun. Iba na ang panahon ngayon. Pareho pa namang babae ang mga anak mo, kaya dapat mo silang ingatan. Kaya nga po sinunod ko ang payo ninyo na kuhaan ko na lang sila ng service. Dahil madalas hindi ko nasusundo. Ang asawa mong si Paulo, kumusta naman siya? Okay naman po. Laging abala sa trabaho. Naibibigay ba naman niya ang mga pangangailangan ninyong mag-iina? Oo naman po. Malaki po kaya ang sahod ni Paulo. Mabuti naman. Kapag wala namang pasok, dumalaw naman kayo sa bahay. Namimiss na namin ang itay mong mga bata. Opo, Nay. Isasama ko na rin si Paulo pagpunta namin. Ang taong makasarili, madalas silang hindi nakakaramdam ng simpatsya sa kapwa. Gusto lang nila sila ang sentro ng atensyon. Walang pakialam sa ibang kapamilya na laging nandyan sa oras ng kagipitan. Mapagpalang araw sa inyo, Miss Gwen, at sa lahat ng masusugid na taga-subaybay ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kate. 28 years old at 1 taon pa lang kasal at wala pang anak. Kasalukuyan po kaming naninirahan dito sa Baguio ng asawa ko. Pero sa probinsya po ng Albay nagmula ang aking pamilya. Dahil sa pakikinig ng mga kwento sa inyong channel, nainganyo na rin ako magbahagi ng aking karanasan. Sana magustuhan rin ito ng mga kapwa ko taga-subaybay at magsilbi na ring aral sa lahat. Saan po kayo nagpunta? Sa Ate Rosela mo. Teka, dumating na ba ang tatay mo? Dumating na po siya pero umalis din agad. Dadalhin daw niya yung jeep sa talyer. Sira na naman pala. Ay, sakit na talaga ng ulong jeep ng tatay niyo. Halos kasing tanda ko na yung jeep ni tatay eh. Marami nang pinagdaanan. Ang sabi ko nga sa tatay mo, ibenta na lang. Ayaw naman. Kapag ibinenta po yun, ano na lang ang pagkakakitaan ni Itay? Matanda na rin naman siya. Saka, may trabaho ka naman na. Hayaan na lang po natin si Itay sa gusto niya. Anay, kumusta naman po si Ate Rosela tsaka yung dalawang bata? Okay naman sila. Tuwang-tuwa nga sa mga dala kong pagkain yun daw ang namimiss niya. Mabuti naman po. Nagustuhan niya ang mga binili ko. Sa susunod anak, damihan mong bili. Kulang pa nga yun May mga pagkain ka pang hindi nabili. Sige po, Nay. Sa susunod na sahod ko. Siya nga pala, nakapagluto ka na ba? Hindi pa po, Nay Pero bibili na lang ako ng lutong ulam sa labas. Tawagin mo na lang ako kapag nakabili ka na ha. Nay, baka meron po kayong extra dyan na pambili ng ulam. Sakto na lang kasi tong pera ko para sa pamasahe ko ngayong linggo Naku, wala na anak Bawasan mo na lang ang pera mo dyan. Alam mo namang wala akong pera. Dalawa kami magkapatid ni Ate Rosela. Mas matanda lang siya sa akin ng 3 taon. Hindi na nakapagtapos ang ate ko dahil maaga na buntis ng boyfriend. Mabuti nilang hindi siya tinakbuhan nito. Sa ngayon, 2 na ang anak nila at may maayos namang trabaho ang bayaw ko. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kung bakit kailangan pa rin siyang suportahan ng mga magulang ko imbis na ipunin na lang nila ang kita sa pamamasada ni Itay. Para kasing hindi man lang nila iniisip na tumatanda na rin sila at kailangan din nila mag-ipon. Siguro, nanawa na rin ang tatay mo sa pasira-sira niyang jeep, kaya ibebenta na daw niya. May nahanap na po ba siyang buyer? Wala pa nga May mga kakilala po ako na pwedeng tumulong. Sige nga anak, para mabilis na maibenta ang jeep na yun. Gusto ko na rin kasi makahawak ng malaking halaga. Sana po kapag naibenta ni Itay ang jeep, pwede akong makahiram sa kanya. Bala ko po kasing magnegosyo kasama si Lerma. Ano naman ang inenegosyo ninyo ng kaibigan mo? RTW po na yung plano namin. May experience naman sa pagnenegosyo ang kaibigan kong yun bago siya nag-abroad. Kaya hindi kami mahihirapan. Ibig sabihin, wala na siyang balak bumalik ng
po na eh. Balak na lang niyang magnegosyo na lang dito sa atin. Ikaw ba? Kung sakali na makisosyo sa kanya, aalis ka ba sa trabaho mo? Hindi po, Nay. Pwede ko naman pong pagsabayin eh. Dapat kasi magnegosyo ka na lang ng sarili mo. Mahirap kasi ang may kasosyo pa. Wala naman po akong sapat na pera eh. Kaya nga uutang lang ako kay tatay. Kung natuloy lang sana ako noon mag-abroad, baka malaki na ang naipon ko. Si ate kasi, pagkatapos kong gastusan para sa passport at iba pa niyang requirements noon, hindi naman pala tutuloy. Anong gagawin natin kung natatakot ang ate mo? Tsaka siguro, inisip din niya ang pamilyang maiiwan niya. Hindi ko lang po maiwasan na manghinayang dahil ako sana ang aalis noon. Hindi rin biro ang nagastos ko ha. Nasa idang ipon ko at nakapangutang pa nga ako. Bakit ka naman nanghihinayang sa nagastos mo? Kapatid mo naman yon. Buti kung ibang tao ang ate mo. Ikaw talaga, masyado ka mapagbilang sa nagagastos mo. Nabanggit ko lang naman po, Nay. Hindi naman po ako mapagbilang. Dalawa na lang kayong magkapatid ng ate mo. Dapat nagtutulungan kayo. Hindi na importante kung sino ang mas matanda. Dapat kung sino yung nakakaluwag, siyang magbibigay. Kahit noon pang mga bata kami, lagi na lang ako ang nagpaparaya kay ate. Alam ko naman yan. At tama lang na ikaw ang magparaya dahil mas matanda siya sa'yo. Hindi tama na higitan mo siya. Hindi na lang ako umimik. Wala naman akong laban kahit mga tuwiran ako. Para kay inay, walang ginagawang mali si Ate Rosella. Mula nun, siya ang laging inuuna ng mga magulang namin dahil siya ang panganay. Naalala ko pa ayaw akong pag-aralin ni Nainay. Dahil hindi nila kakayanin dahil nag-aaral nun sa koleyo si ate. Makailang beses nang nagpalit ng kurso nun si ate pero pinagtsatsagaan pa rin nilang papasukin. Naalala ko pa ang laging bukang bibig ni inay. Hindi pa kasi niya nahahanap ang kurso na gusto niyang kunin. Ang importante naman porsigido siyang mag-aral. Mabuti na lang nakakuha ko ng scholarship at nag-working student din ako para may panggastos sa pag-aaral ko. Hindi rin kasi biro ang mag-aral. Nang mga panahon na yun, nakikihati pa sa akin si ate. Kapag hindi ko binibigyan, sasabihan pa akong madamot at saka isusumbong sa aming mga magulang. Kapag naaalala ko yun, may kirot pa rin sa puso ko. Gusto ko pa rin magbago ang buhay namin at sa tulong ng perang hihiramin ko, posibleng matupad yun. Dahil sa tulong ng mga kaibigan ko, nakahanap kami ng buyer ng jeep ni Itay. Bumisita na nga yung gustong bumili. At ininspeksyon na rin ang jeep ng sarili nitong mekaniko. Balak na pong ibenta ni Itay ang jeep? Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin? Nakalimutan kong banggitin yung tumawag ka eh. Kapag po naibenta na yung jeep, ano na lang pong pagkakakitaan nyo? Wala namang problema dahil may trabaho ang kapatid mo. Tsaka, hihiramin nga niya yung pera para sa naiisip niyang negosyo. Sa bagay nga, dalawa na lang kayo ni tatay ang binubuhay ni Kate. Huwag lang siyang mag-asawa agad. Hindi siya pwedeng mag-asawa. Hindi pa nga siya nakakabayad sa pagpapalaki namin sa kanya. Nay, 25 na si Kate. Nasa tamang edad na para mag-asawa. Ako nga mas bata pa sa kanya nung nagkaanak eh. Basta hindi ako papayag. Wala na nga kami ibang aasahan eh. Tapos uunahin pa niya ang pag-aasawa. Huwag nyo na lang pong payagan na magpaligaw para hindi makaisip na mag-asawa. Sa tingin ko naman, wala siyang planong tumanggap ng manliligaw. May bala kasi siyang makisosyo kay Lerma. Nakauwi na pala si Lerma? Siya sana ang kasabayan ko noon kung hindi ako nag-back out. Sayang nga, hindi ka tumuloy noon. Bigla kasi akong kinabahan eh. Tsaka hindi pa ako nakakaalis parang nahu-homesick na ako. Mabuti na nga rin na hindi ka na tumuloy kaysa yung nandoon ka na at nakapirma ka na ng kontrata tsaka ka pa magbaback out. Nay, ano naman po ang balak na inegosyo ng dalawa? Ang sabi ng kapatid mo, RTW daw. Nay, sa akin nyo na lang kaya ipahiram yung pera. Ako na lang ang magnenegosyo.
O ano naman ang balak mong itayong negosyo? Malawak po itong harap ng bahay ko. Pwede kong gawin tong hair salon. Yun naman po ang pangarap ko noon pa, ang magkaroon ng sariling salon. Sa wakas, matutupad na rin kapag naibenta ang jeep ni Itay. Paano naman yung kapatid mo? Baka magtampo yun. May trabaho naman po siya, samantalang ako wala. Ibigay na niya sa akin ang oportunidad na ito. Sige, kakausapin ko na lang siya. Maiintindihan naman niya kung sa'yo na lang namin ipapahiram ang pera. Papayagan ka ba naman ng asawa mo? Oo naman po, siguradong matutuwa yun. May makakatuwang na siya sa paghahanap buhay. Hindi ko maitago ang saya ko nang malaman na nagkasundo na ang buyer at si Itay. Sa wakas kasi makakahiram na rin ako ng pera. Binanggit ko na rin kay Lerma na payag na akong makisosyo sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang kaibigan ko. Dahil ako lang daw ang gusto niya maging partner sa negosyo niya. Alam daw niya kasing maaasahan ako at mula nga nun magkaibigan na kami. Nakausap ko na si Itay. At sinabi nga niya na iniwan niya ang pera kay Inay at kunin ko na lang. Pero hindi ko akalain na muling guguho ang mundo ko sa malalaman. Ano po, Nay? Ipinahiram niyo kay Ate Rosella ang lahat ng perang pinagbentahan ng jeep? Oo, anak, nakiusap kasi ang kapatid mo. Gusto daw niya magtayo ng salon sa harap ng bahay niya. Nay naman, ako ang unang nagsabi sa inyo Tsaka, nakausap ko na rin si Lerma na magsusosyo kami sa negosyo. Bakit kasi sinabi mo kagad dun kay Lerma? Hindi mo pa naman hawak yung pera. Dahil nagtiwala po ako sa inyo na sa akin yung ipapahiram ang pera. Ibabalik ko naman yun May kasama pang interes. Si Ate Rosella ba? Ibabalik niya ba ang pera? Malamang hindi na. Gaya ng ginagawa niya noon pa. Kaya ako lang naman ibinigay sa kanya dahil may pamilya na siya at gusto niya makatulong sa asawa. Ikaw naman may trabaho at wala pa namang pamilya. Intindihin mo na lang ang kapatid mo. Kahit naman nung bata kami, siya na lang ang lagi kong iniintindi. Wala na tayong magagawa. Naibigay ko na sa kapatid mo. Alangan naman bawiin ko pa. Sana po kasi, pinanindigan niyo ang una niyong plano. Hindi yung nagsabi lang sa inyo si Ate Rosella, nagbago na ang isip niyo. Ang kitid naman ng utak mo. Ayaw mo lawakan yung pag-unawa mo Nay, mula noon, wala na akong ginawa kundi unawain ang pamilyang to. Pero kayo, hindi niyo man lang ako naiintindihan. Kate, bumalik ka dito. Nag-uusap pa tayo. Naabutan pa ni Itay ang pagtatalo namin ni Inay. Minabuti ko na lang na pumasok na sa kwarto ko kaysa naman sa harapan pa nila ako mismo bumulalas ng iyak. Para na kasing sasabog ang dibdib ko sa sama ng loob. Agad ako nag-message kay Lerma. Siya lang kasi ang pinagsasabihan ko ng lahat ng problema ko. At alam din niya ang sitwasyon ko dito sa amin. Ano bang nangyayari? Bakit kayo nagtatalo ni Kate? Kasi nagagalit siya sa akin dahil hindi ko siya pinagbigyan kundi yung ate niya. Naibigay mo na ba kay Kate ang pera? Sinabi ko sa kanya na kunin na lang sa iyo. Yun na nga ang pinagtalunan namin. Yung pera kasing ipapahiram natin sa kanya, ibinigay ko dun kay Rosella. Ano? Sonia naman, bakit mo namang ginawa yun? Magagalit nga talaga sa iyo si Kate. Mas kailangan naman ni Rosella ng pera. May pamilya na siya at si Kate, dalaga pa. Mas may pag-asa na lumago ang pera natin kay Kate kaysa sa atin niya. Para ka naman bago ng bago kay Rosella. Maganda ang plano ni Rosella. Kapag kumikita na ang ipapatayo niyang salon, ibabalik naman niya ang pera sa atin. Sana man lang sa pagkakataong ito, si Kate ang pinagbigyan mo. Asang-asa ang anak natin Alam mo ba na para din sa atin kaya plano niya magnegosyo? Si Rosella ba, naisip man lang tayo? Ha? Di ba puro sarili lang niya ang iniisip niya? Ay nako, wala na tayong magagawa pa kahit maghapon mo kong pagalitan dyan. Basta para sa akin, tama lang na unahin ko si Rosella dahil mas kailangan niya ng pera. Agad namang sumagot si Lerma.
Alam kong naaawa din siya sa akin. Gusto sana niya akong tawagan pero pinigilan ko siya. Ayoko kasing marinig niyang umiiyak ako. Sinabi ko na pupunta na lang ako sa kanya sa ibang pagkakataon. Nang mga sumunod na araw, sinubsob ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Gusto ko kasing makalimot sa ginawa ni inay sa akin. Siya naman parang baliwala lang ang ginawa. Para bang hindi niya sinaktan ang damdamin ko. Nagustuhan niyo po ba ang kulay ng pintura? Oo, maaliwalas tignan. Kailan nga pala magbubukas itong salon mo? Baka po sa isang linggo na. Sigurado ka ba na maganda ang lokasyon nitong negosyo mo? Kikita kaya kaagad? Oo naman, Nay. Meron po akong mga kakilala. Pwede rin nilang ipagsabi sa mga kakilala nila. Bakit ba parang hindi kayo masaya? Masaya ako para sa'yo, anak. Ay sa wakas, natupad na rin ang pangarap mo. Ayun nga lang, masama ang loob ng kapatid mo sa akin. Dahil po ba sa akin ninyo ibinigay ang perang pinagbentahan ng jeep ni Itay? Oo, umaasa kasi siya na sa kanya namin ibibigay. Ayun, nagkaroon kami ng pagtatalo. Para yun lamang ay sumama ng loob niya. Kapatid naman niya ako at hindi ibang tao. Yun nga ang sinasabi ko sa kanya eh. Tsaka mas kailangan mo ka ako kaysa sa kanya. Totoo naman eh. Makakagawa naman siya ng paraan kung paano magkaroon ng kapital sa plano niyang negosyo. Kung kailan nga tumanda ang kapatid mo eh, tsaka naman committed ang pangunawa. Huwag ka mo siyang mag-alala. Kapag kumita na tong salon ko, isasampal ko sa pagmumukha niya yung perang hiniram ko. Ibalik mo na lang ng maayos. Baka lalo pang magalit at pati tatay mo eh, maubos na rin ang pasensya sa'yo. Pati ba si Itay nagagalit sa akin dahil sa pera na yon? Inaasahan niya kasi na kay Kate nga mapupunta ang pera. Mas may pag-asa daw kasi na lumago yun. Bakit ba napakadamot niya sa akin? Anak din naman ako ni Itay Wala lang kasing tiwala ang Itay mo sa kakayahan mo na mapalago ang pera. Kaya kailangan mong patunayan sa kanila na hindi totoo ang iniisip nila sa'yo. Patutunayan ko talaga sa kanila na mali sila ng akala. Hintayin nilang magbukas ang salon ko. Sigurado na dadagsa ang mga customer. Sa unang araw ng pagbubukas ng salon ni Ate Rosella, pinost pa niya yun sa account niya sa Facebook. Mukhang sosyal at ginastusan talaga. Alam ko si Inay lang ang pumunta at si Itay naman may ibang lakad. Hanggang ng mga oras na yun, masama pa rin ang loob ko sa ginawa nila. Kahit kay Itay, umiiwas ako na pag-usapan na nangyari. Wala na rin naman kasi siyang magagawa. Sayang, wala kayo nung araw na nagbukas ng salon ni Rosella. Ang daming nagpuntang mga kamag-anak natin at kaibigan ng mag-asawa. May nauna na kasi akong lakad. Sana sa mga susunod na may ganong ganap, nandun tayong buong pamilya para suportahan si Rosella. Mabuti na lang, nandun ako. Sabi mo nga maraming tao. Siguradong hindi kami mapapansin doon kahit nandun pa kami ni Kate. Kahit na. Tinatanong nga kayo ni Rosella lalo ka na, Kate. Alam niyo naman po na may trabaho ako at hindi ako pwedeng umabsent. Alam ko na hanggang ngayon masama pa rin ang loob mo. Pero sana naman, isang tabi mo muna yan para suportahan ang ate mo. Wala na po yan sa akin. Para namang hindi pa ako sanay na siya lagi ang pinapaboran niyo. Kate. Tapos na po akong kumain. Mauna na po ako sa inyo. Halata na masama pa rin ang loob niya. Hayaan na lang muna natin siya. Intindihin na lang natin ang nararamdaman niya. Parang hindi siya kapatid sa inaasal niya Huwag na muna natin yung pag-usapan. Kailangan mabawi agad ni Rosella ang pera. Dahil sa mga susunod na araw wala na tayong panggastos. Hindi mo kailangan mag-alala dahil nandyan naman si Kate. Nung namamasada pa ako, hati kami sa gastusin dito. Sa palagay mo kaya kakayanin ni Kate na siya na lang mag-isang gumastos? Hindi mo ba naiisip? Baka dahil sa sama ng loob niya, baka hindi na siya tumulong sa atin. Hindi niya yun magagawa sa akin. Napaka walang hiya naman niyang anak kapag ganon, di ba? Kaya sana naman iparamdam mo sa kanya na mahalaga din siya at hindi lang ang ate niya. Malamig pa rin ang pakikitungo ko kay Nainay.
Nag-iisip na nga rin ako kung bubukod na ba ako. Bibigyan ko na lang sila ng sustento kada buwan para sa gastusin nila. Hanggang ng mga sandaling yun kasi may kirot pa rin sa dibdib ko ang ginawa nila. Lalo na ni inay. Pero magulang ko pa rin sila kaya kailangan ko magpakita ng respeto. Dahil may tampo pa rin ako sa kanila nang ma-promote ako sa trabaho. Si Lerma lang ang sinama ko para mag-celebrate ng araw na yun. Bago ko umuwi, namili muna ako ng mga personal kong gamit. Pagdating sa bahay, hindi ko inaasahang naroon si Ate Rosella at ang dalawa niyang anak. Kaya na palang tita ninyo, magmano kayo? Mabuti naman dumating ka na, Kate. Kanina pa dito ang ate mo. Kaya pala ngayon ka lang, namili ka pa pala. Oo, tsaka nagkita rin kami ni Lerma. Wala ka bang pasalubong na kahit ano dyan? Wala eh. Pambihira ka talaga. Para kung walang kasama dito sa bahay ha. Wala ka man lang dala. Si ate po ba? Anong pasalubong niya? Ha? Nagmamadali kasi kami na pumunta dito. Kaya hindi na kami nakabili ng pasalubong. Bakit kailangan mong paghanapan ng ate mo eh? Ikaw ito may trabaho. May negosyo naman siyang salon ah. Anong pagkakaiba namin? Huwag na nga natin pag-usapan ng tungkol sa pasalubong na yan. Baka mamaya magkainitan pa. Sige, maiwan ko na muna kayo. May gagawin pa kasi ako eh. Hindi po ba talaga siya nagdadala ng pasalubong sa inyo? Ngayon lang naman. Tsaka sa pagkakaalam ko, hindi pa naman niya sahod. Sabi niya, nagkita sila ni Lerma. Baka galing sa kaibigan. Siguro nga. Tsaka mula lang sa'yo ko ibinigay ang perang hinihiram niya. Naging malamig na ang pakikitungo niya sa amin ng itay mo. Ano ba yung si Kate? Pinapalaki naman niya ang issue. Kaya nga eh. Hindi tuloy maiwasang mag-alala ng tatay mo. Baka daw hindi na magbigay si Kate dito sa bahay. Pwede ba yun? Dito siya nakatira. Dati kasi, hati sila sa gastusin dito sa bahay. Ngayon na hindi na namamasada ang itay niyo, si Kate na ang sasagot sa lahat. Kaya kailangan maibalik mo na ang perang ibinigay ko sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Bigyan niyo lang ako ng 3 buwan, maibabalik ko ng pera sa inyo kasama ang tubo. Salamat anak. Alam ko naman na maaasahan kita. Pupuntahan ko lang po si Kate. Gusto ko siyang makausap bago kami umuwi ng mga bata. O sige, ako na munang bahala sa apo ko. Nakabihis na ako ng pambahay at maayos na rin ang mga pinamili ko nang may kumatok. Si Ate Rosella ang napagbuksan ko. Pinapasok ko naman siya. Ang laki na ng ipinagbago ng kwarto natin Ikaw lang ba ang nag-ayos nito? Oo. Alam ko na hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin. Naiintindihan naman kita pero kailangan ko rin kasi ng pera. Alam mo, tuwing may plano ako, lagi kang nakikipag-unahan sa akin. Lagi kang agaw eksena mula pa noon. Ako ang unang nagsabi, kaya sana nagparaya ka naman kahit ngayon lang. Dahil alam mong ikaw ang papaboran. Ayun, sumigi ka pa rin. Alam ko naman na kapritsyo mo lang yung salon eh. Hindi mo rin naman itutuloy katulad ng mga nauna mong plano. Nagkakamali ka, Kate. Seryoso ako sa negosyo ko. Ito talaga ang pangarap ko noon pa. Nasabi mo na siguro ang gusto mong sabihin. Iwan mo na ako. Kate, dalawa na nga lang tayong magkapatid. Hindi tama na nag-aaway tayo. Dapat kasi, kung ano ang plano ko, hindi mo inaagaw. Mas matanda ka sa akin pero gusto mo, ikaw na lang lagi ang iniintindi. Patawarin mo na ako. Ibabalik ko rin naman yung pera kina inay. Di pwede mo nang hiramin. Hindi na kailangan. Ibalik mo na lang sa kanila ang pera nila para meron silang panggastos. Alam mo wala nang pinagkakakitaan si Itay at hindi na rin siya makakapaghanap ng trabaho. Yun naman talaga ang plano ko Sa ngayon, ikaw na muna ang bahala sa kanila at sa gastusin dito sa bahay. Hindi mo kailangang sabihin yan. Dahil noon pa man, ako na ang gumagastos sa bahay na ito. Mabuti naman. Aalis na rin kami. Baka kasi maunahan pa kami sa pag-uwi ni Paulo. Kahit kinausap pa ako ni Ate Rosella, hindi pa rin naman nagbago ang pakikitungo ko sa aking mga magulang. Tahimik lang ako at hindi masyadong nagsasalita.
kong naninibago sila, lalo na si Itay. Pero mas gusto ko na rin ng ganito. Hindi naman ako nagkukulang dito sa bahay. Sapat na siguro yun para hindi nila ako matawag na masamang anak. Ilang linggo na ring walang naririnig si Inay na balita sa negosyo ng kapatid ko. Kaya naisipan niyang dalawin si Ate Rosella. Wala kayatang customer ngayon. Ilang araw na nga pong wala eh. Gusto na nga pong ipasara ni Paolo. Ha? Bakit naman niya gustong ipasara? Malakas daw kasi sa kuryente, wala namang customer. Puro lang daw palabas ang pera namin. Bago pa lang naman. Baka makabawi ka pa sa mga susunod na araw. Malapit pa naman ang birthday ni Nika. Hindi pwedeng hindi maghahanda dahil 7th birthday niya yun. May pera naman siguro si Paolo para sa anak niya. Malaki po kasi ang nilo niya at nagbabayad pa rin kami hanggang ngayon. Gusto niya po kumain na lang sa labas. Ayoko naman po ng ganun. Eh kung wala ba? At naghihigpit din kayo ng sinturon o ano magagawa mo? Kamusta naman po kayo sa bahay? Ayos naman. Sinagot na lahat ni Kate ang lahat ng gastusin sa bahay. Ultimo mga sabon at shampoo namin ng tatay niyo. Mabuti naman po. Wala na kayong aalalahanin. May pera kaya si Kate? Hindi kita masasagot dahil hindi naman siya nagkukwento sa akin. Bala ko sanang umutang sa kanya eh. Panghanda lang sa birthday ni Nika. Subukan mo manghiram. Pamangkin naman niyang magbe-birthday eh. Pwede po ba na kayo na lang ang magsabi? Baka kasi sungitan lang ako. O sige, tamang-tama bukas eh, day off niya. Sana naman magpahiram siya. Sabihan niyo ko agad kung anong sagot ni Kate sa inyo, Nay, ha? May usapan kami ni Lerma na magkikita sa day off ko bago magtanghalian. Nang araw na yun, nasa bahay pareho ang aking mga magulang. Nakatambay din ako sa sala habang kachat si Lerma nang biglang magsalita si Inay. Malapit na pala ang birthday ni Nika. Kaya lang baka hindi may paghanda ng mga magulang. Uy, bakit naman hindi may paghahanda 7 taon na nga po natin? Alam mo naman na bago lang ang salon ni Rosella. Tapos si Paolo naman may loan pang binabayaran. Gusto nga niya kumain na lang daw sa labas. Ayaw naman ni Rosella. Kung wala naman silang panghanda, bakit kailangan pilitin? Ay, nakakaawa naman yung bata kung hindi nila ipaghahanda. Maging practical na lang sila. Ayos na ang kumain sila sa labas. Kate, meron palang pinapasabi ang ate mo kung pwede daw ba na pahiramin mo siya. Ipangahanda lang ng pamangkin mo ba? Pasensya na po, Nay. Gipit din ako ngayon eh. Wala akong maipapahiram sa kanya. Kahit magkano man lang sana na pandagdag lang sa panghanda. Wala nga po, Nay. Kung gusto pala nilang paghandaan ng birthday ni Nika, sana pinag-ipunan nila para hindi sila nakakaabala sa ibang tao. Kung magsalita ka, parang hindi mo naman pamangkin ang pagbibigyan mo. Ano po ang magagawa ko kung wala nga akong maipapahiram? Kailangan ba pigain niyo ko? O baka naman sabihan niyo na naman akong madamot niyan. Tama naman ang anak mo. Huwag mo siyang pilitin. Aalis na po ako, Tay. Ay sige, huwag ka lang magpapagabi ng uwi mo. Opo. Oh, saan pupunta yun? Magkikita sila ni Lerma. Wala siyang pangbigay sa pamangkin pero meron siyang panggala. Wala na tayong pakialam dun. At isa pa, hindi niya obligasyon ang pamangkin niya. May mga magulang ang apo natin. Hayaan mo silang mamroblema kung saan kukuha ng panghanda. Bakit ba? Lagi ka nalang kontra sa mga sinasabi ko, ha? Hindi ako kontra. Sinasabi ko lang ang totoo. At saka tigilan mo na rin ang kakasabi mo na madamot si Kate. Mula pagkabata, lagi mo na lang yung bukang bibig tuwing hindi pinagbibigyan ng ate niya. Hoy, kita mo, hanggang ngayon nakatatak yun sa isipan niya. Oo na, hindi ko nasasabihin. Ay, paano kaya yan? Asang-asa pa naman si Rosella na mapapahiram siya. Sabihin mo kay Rosella na wag na siyang aasa kahit kailan sa kapatid niya. May kanya-kanya na silang buhay. Huwag mo na sanang hintayin na mapuno sa atin si Kate at umalis siya dito sa bahay. Nadismaya nga si Ate Rosella nang malaman na wala akong mapapahiram sa kanya na panghanda.
May hinala siya na hanggang ngayon masama pa rin ang loob ko sa kanya. At yun ang dahilan ng hindi ko pagpapahiram. Dati kasi mabilis lang ako magbigay sa kanya. Lalo na pagdating sa mga pamangkin ko. Sumasama na talagang ugali ng babaeng yun. Akala mo kung sino na siya? Narinig ko yung sinabi mo, Rosella. Dahil lang sa hindi ka napahiram ng kapatid mo, magsasalita ka na ng ganyan. Para po kasing imposible na wala siyang pera. May trabaho naman siya. Magkano lang ba sahod ng kapatid mo? Siya din ang gumagastos dito sa bahay. Anong gusto mo ubusin ng kapatid mo ang sahod niya sa atin lahat? Huwag na siyang magtira para sa kanya. Huminahon ka. Hindi mo kailangan magalit. Sumusobra na kasi itong si Rosella Akala mo, lagi nang may patago sa kapatid niya. Hindi naman po sa ganun, Tay. Baka lang kasi meron siyang naitatabi. Babayaran ko rin naman po. Ay, di ba sinagot na niya? Wala siyang pera. Huwag mo siyang obligahin dahil sa akin ka mananagot. Mabuti pa anak, pumayag ka na lang sa gusto ng asawa mo. Kumain na lang kayo sa labas sa birthday ni Nika. Ganun na nga lang po, Nay. Magkaroon ka naman sana ng utang na loob sa kapatid mo. Ang dami niyang isinakripisyo para sa'yo. Mas inuna pa nga namin ang kailangan mo kaysa sa kanya Masaya na siya sa mga pinaglumaan mo. Noong nag-aaral kayo, ikaw pa rin ang inuna namin. Pero anong ginawa mo? Nagkasawa ka? Tapos na naman po yun. Hindi nyo na kailangan pang balikan. Imbis na matuto ka ng leksyon, parang wala ka na namang natutunang aral sa mga pagkakamali mo. Huwag kayong mag-alala, Tay. Hindi na po ako hihingi ng pabor kay Kate. Ay, dapat lang. Mabuti pa umuwi na po ako. Mag-iingat ka ha. Balitaan mo na lang ako. Ay, gusto mo bang sumama ang loob ni Rosella sa atin ha? Bakit kailangan mo pa yung banggitin? Lagi mo na lang iniisip ang kapakanan niya, ang mararamdaman niya. Pero pinabaliwala mo si Kate. Kaya naman ni Kate ang sarili niya Akala mo lang yun, pero tinatago lang niya lahat ng sama ng loob niya sa atin. Nagsasabi ba sa'yo si Kate ng mga problema niya? Oo, kaya kung ako sa'yo, huwag mo siyang sagarin at baka mawala pang isang taong nagmamalasakit sa atin. Tuluyan nang isinara ni Ate Rosella ang salon niya dahil na rin sa utos ng asawa. Pinagtatalunan na rin kasi nila yun. Dumagdag pa sa init ng ulo ng kapatid ko nang hindi niya naipaghanda ang anak niya. Hindi tuloy maipinta ang mukha niya habang kumakain sila sa isang restaurant. Nang sumunod na araw, pumunta siya sa bahay para sabihin sa mga magulang namin na isinara na niya ang salon. Sinabi rin ng ate ko na hindi na niya maibabalik ang pera dahil mas kailangan nilang unahin ang pangangailangan nila. Inaasahan ko na yan. Kaya nga mas gusto kong kay Kate sana ipahiram yung pera. Pero nagdesisyon ang inay mo na sa'yo ibigay. Hindi man lang namin napakinabangan ang pinagbentahan ng jeep. Sorry po, Tay. Wala din namang kasiguruhan kung lalago nga ang pera kung kay Kate natin ipinahiram. Nakausap ko ang tatay ni Lerma. Nabanggit nga niya na malakas ang negosyo ng anak dahil maliban pala sa may pwesto, nagbebenta rin online. Tinanong nga niya kung bakit hindi natuloy ang pagsasosyo ng dalawa. Sayang naman pala. Di sana lumago na yung pera. Kaya nga, magsisiman tayo wala na rin magagawa. Puro kasi sarili niyo lang ang iniisip niyo. Pwede pa naman siguro makisosyo si Kate. Kaibigan naman niya si Lerma Saan mo naman pakukuhanin ng pera ang kapatid mo? Wala nga siyang pampuhunan. Ang hina naman kasi ng loob niya para mangutang. Ang dami naman sana niyang kakilala. Ayaw lang niyang madagdagan ang obligasyon niya. Hindi naman siya kagaya mong mag-isip. Baka naman meron siyang ipon. Ayaw lang niyang sabihin. Kung meron man, wala na tayong pakialam doon. Nakakapanghinayang pa rin na malaman na asinsado na si Lerma tapos empleyado pa rin si Kate. Ikaw lagi ang humahadlang sa kapatid mo para umangat. Hindi ko maiwasang isipin na naiinggit ka sa kanya. Hindi naman po yun ang ginagawa ko. At hindi ako naiinggit sa kanya. Si tatay talaga. Grabe akong pag-isipan ng masama.
Mula ngayon, kahit anong plano ni Kate, susuportahan ko na siya. Gusto ko namang bumawi sa kanya. Ang laki na naging pagkukulang ko sa kanya. Hindi maiwasan ni Ate Rosella na magtampo sa aming ama dahil sa sinabi nito. Nasanay kasi siya na laging nakasuporta sa kanya mga magulang namin. Hindi ko pa rin ipinaalam sa kanila ang pagkakapromote ko sa trabaho. Naisip kong sarilinin na lang habang buhay. Nakakaramdam na rin kasi ako ng katahimikan. Sana lang walang sumira. Rosella! Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit pumunta kayo nang walang pasabi? Ay, mabuti nga pumunta ako dito ng walang abiso. Kailan mo pa niloloko ang asawa mo, ha? At dito pa talaga sa sarili ninyong pamamahay. Sinong lalaking yun? Siya po si Noel. Ex-boyfriend ko siya. Wala akong pakialam kung sino man siya sa buhay mo. Basta't layuan mo siya. Problema lang ang dala ng lalaking yun sa buhay niyo. Ang totoo po niyan, nagkakalubuan na kami ni Paolo. Wala na kaming ginawa kundi mag-away. Dahil ba sa pera, kaya kayo nag-aaway? Nay, hindi kasi ganitong buhay ang pinapangarap ko. Nandyan ka na sa sitwasyon na yan. Isipin mo naman ang mga anak mo. Huwag kang gumawa ng ikakasira ng pamilya mo. Nahihirapan na akong kasama si Paolo. Hindi ko na mabili ang mga gusto ko. Hindi ka rin kasi marunong humawak ng pera. Masyado kang magastos. Nagpapakahirap sa pagtatrabaho ang asawa mo. Ikaw naman, puro gastos ang alam. Paano hindi kayo maghihirap? Huwag niyo na po akong sermonan, Nay. Akala mo ba kung papatulan mong lalaki yun gaganda ang buhay mo, ha? Mas maganda po ang trabaho ni Noel. Naibibigay niya ang mga gusto ko. Kung ano man ang binabalak mong yan, ilang libong beses mo munang pag-isipan. Alalahanin mo, parehong babae ang mga anak mo. Gusto mo bang sa kanila bumalik ang karma? Wala naman po akong balak iwan ng mga anak ko kung sakali. At hindi naman totoo ang karma na yan. O anong balak mo? Maglalaro habang walang asawa mo, ha? Nasaan ang delikadesa mo? Ganyan ba kita pinalaki, Rosella? Tigilan mo yan. Kundi ako mismo magsasabi sa asawa mo tungkol sa ginagawa mo. Alam naman ni Ate Rosella na hindi siya magagawang ipahamak ng nanay namin. Kaya nagpatuloy lang siya sa ginagawa niyang pakikipagkita sa ex niyang si Noel. Malakas kasi ang loob niya dahil akala niya binata pa rin ito. Yun ang siniguro nito sa kanya. Pero lahat pala ng mga sinabi ng lalaki pawang kasinungalingan. Isang araw sumugod ang kinakasama ni Noel. Nagkataon na nandun pa si Kuya Paulo. Ipinakita rito ang mga larawan nila ng ate ko. Kaya hindi na rin nakatanggi si Ate Rosella. Yan na nga bang sinasabi ko Hindi naman ako nagkulang ng paalaala sa'yo. Sabi naman po kasi ni Noel na matagal na silang hiwalay nung kinakasama niya. Natural na yun ang sasabihin niya para makuha ang loob mo. Ano po ang gagawin ko? Galit na galit sa akin si Paolo. Lumayas na daw ako dito. Nasaan ba ang asawa mo ngayon? Umuwi po muna siya sa kanila. Gusto nga niyang isama ang mga anak ko pero hindi ako pumayag. Kailangan daw pagbalik niya wala na ako dito. Ano ba kasing gulong pinasok mo? May posibilidad talaga na kunin niya sa'yo mga bata. Hindi ako papayag, Nay. Akin lang ang mga anak ko. Paano kung sampahan ka niya ng kaso? Wala kang laban, Rosella. Dahil may mga ebidensya ang babaeng yon na ibinigay sa kanya. Isa pa nga yun sa nagpapasakit ng ulo ko. Araw-araw na lang pong nandito ang kinakasama ni Noel. Binabantaan ako nagaganti sa akin. Kaya natatakot ako para sa mga anak ko. Baka may gawin siyang hindi maganda sa mga bata. Ang mabuti pa, doon muna kayo ng mga apo ko sa bahay. Mas ligtas kayo doon kung sakali may masamang binabalak sa inyo ang babaeng yun. Ano pong sasabihin natin kina Tatay at Kate? Sigurado na magtataka sila. Bahala na. Madali lang naman magdahilan Sabihin na lang nating nag-away kayo mag-asawa. Ano ba kasi itong ginawa ko? Pati tuloy mga anak ko nadamay pa. Sana naman magtino ka na. Maawa ka sa mga anak mo. Sana makipagbalikan pa rin sa akin si Paolo. Mahal ko naman siya Natukso lang ako
kay Noel. Yan din ang ipinagdarasal ko. Dahil napakahirap na mag-isang magtaguyod ng mga anak. Aayusin ko lang po ang mga gamit namin mga bata. Para pagdating nila galing sa eskwelahan, pwede na tayong umalis. Pagdating ni na Ate Rosella at mga pamangking ko, nagtaka si Itay kung bakit may mga dala silang bag. Ako naman tahimik lang na nakamasid sa kanila. Bago pa kasi sila dumating, alam ko na ang lahat. Hindi na ako nagtataka kung pinalaya sila ng asawa. Dito muna ang mag-ina pansamantala. Huwag mong sabihin nag-away kayo ni Paulo. Nagkatampuhan lang po kami. Meron kasi kaming hindi na pagkasunduan. Bakit kailangan niyo pang mag-alsa balutan? Maliit na bagay lang naman sigurong pinagawayan yung mag-asawa. Umuwi kasi sa kanila si Paulo. Walang kasamang mag-iina doon tuwing gabi. Nag-aalala naman ako kaya sabi ko na dumito na lang muna sa bahay. Ano ba namang klaseng lalaki ang si Paulo? Akala ko pa naman matino siya. Sige, kakausapin ko siya. Huwag na po, Tay. Nagpapalamig lang naman po siya ng ulo. Hindi ko kasi nagustuhan na iwan na lang kayo sa bahay niyo. Hindi ba niya alam na delikado na ang panahon ngayon? Huwag na po kayong makialam. Away mag-asawa ito. Baka lalo lang lumala kung makikisawsaw pa kayo. Oo nga naman, Delmo. Hayaan na lang natin sila ang umayos ng problema nila. Sige. Magpahinga na muna kayo sa kwarto namin ng inay niyo. Dito na lang siguro ako sa sala matutulog mamayang gabi. Dalawa lang ang kwarto sa bahay namin. Mula nang mag-asawa si Ate Rosella, sinolo ko na ang isang kwarto. At ako na rin ang nagpaganda. Nakasunod pa ang tingin ko sa kanila nang magsalita si Itay. Tahimik ka yata, anak ha? Wala naman po akong sasabihin eh. Sana naman maayos na ang problema nilang mag-asawa. Kawawa kasi ang dalawang bata. Sabi nga po ni Ate Rosella, huwag na lang tayong makialam sa problema nila. Hindi naman pwede yun. Dahil dito ang takbuhan nilang mag-iina kapag may problema sila. Yun nga lang po. Hindi yata kayo nagkita ngayon ni Lerma. May kailangan po kasi akong tapusin mamaya bago matulog. Bakit kailangan mo pandalin ang trabaho mo rito sa bahay? Konti lang naman po yun. Tsaka nasa akin po kung iuuwi ko. Basta, huwag mong papabayaan ang sarili mo, ha? Oo naman po, Tay. Kaya nga minsan, lumalabas ako kasama ni Lerme para maglibang. Mabuti yan. Para may oras ka rin para sa sarili mo. Matutulog na sana ako nang marinig kong kumatok si Inay sa pinto. Napipilitan naman akong bumangon para pagbuksan siya. Maaga pa pero inaantok na rin ako. Bakit po, Nay? Baka pwede na doon ka na lang sa sala matulog. Dito na lang ang ate mo at ang mga anak niya. Ano bang problema nila sa kwarto niyo? Hindi daw kasi makatulog ang mga bata Baka naiinitan sila. Baka dyan sa kwarto mo maging komportable sila. Nay, kwarto ko to. At dito lang ako komportable. Pansamantala lang naman Ako pagod sa buong maghapon na trabaho. Hindi naman siguro kalapisan kung gusto kong maging komportableng matulog ngayong gabi, di ba? Ang damot mo naman. Hindi nga kami sanay na makitulog sa ibang bahay. Di umuwi na lang kayo sa bahay niyo. Di tapos ang problema niyo. Kate, ate mong sinasabihan mo. Kaunting respeto naman. Ako ba nire-respeto niyo? Ako na nga nagtatrabaho dito. Ako pa yung palalayasin niyo sa kwarto na to. Pansamantala lang naman. Hindi naman habang buhay aangkinin ang kwarto mo. Hindi po ako naniniwala, Nay. Pagkatapos ng ginawa ni Ate Rosella, malabo nang makabalik pa siya sa kanila. Kaya hindi ko ipapaubaya ang kwarto ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Alam ko po kung ano ang ginawa ni ate. Itiko mo na yung bibig mo. Kundi malilintikan ka sa akin. Takot kang malaman ni tatay, no? Huwag ka kasing lumandi para hindi rin kayo nakakaabala sa katulad ko na kailangan din ng privacy. Sandali lang, Kate. Buksan mo muna itong pinto. Mag-usap muna tayo. Hayaan nyo na lang, Nay. Baka mamaya mag-ingay pa yan. Mabuti na lang wala dito si tatay. Pagtyagaan nyo na nga lang muna ang
kwarto namin ang itay ninyo. Opo, Nay. Paano yan? Baka magtagal na kami dito. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ulit ang kapatid mo. Akala mo naman kasi kung sino siya dito. Kinabukasan, maaga akong umalis pero gabi nang nakauwi sa amin. Hindi pa ako nakakababa ng tricycle nang makita kong nagmamadaling lumabas ng bahay namin si Kuya Paulo. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan kong umiiyak si Ate Rosella habang galit na galit si Itay. Mukhang alam na nito ang ginawa ng ate ko. Dumiretso na lang ako sa silid ko at nagpahinga. Hindi na rin ako lumabas para maghapunan. Kinabukasan na rin ako lumabas ng kwarto ko. Kate, may ideya ka na siguro na dito natitira sa atin ang kapatid mo at mga pamangkin mo. Opo, alam ko na pagdating pa lang ni na ate. Alam niyo ba nakatrabaho ko yung babaeng kinakasama ni Noel? Ganun ba? Katrabaho mo pala siya. Ginugulo niya kasi ang ate mo. Matagal na po kasi silang nagsasama, bago pa naging magkarelasyon sina ate at si Noel. Siya din ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa nun bago pa mag-asawa si Ate Rosella. Kaya ganun na lang ang galit ni Mabel. Nagsisisi na ang ate mo sa nagawa niya. Gusto na niyang ayusin ang pamilya niya. Eh ano po bang sabi ni Kuya Paulo? Ayaw na niyang balikan ang ate mo eh. Ang gusto niya, makuha ang dalawang bata. Ayaw naman ng Ate Rosella mo. Kung ako kay ate, ibigay na lang niya ang dalawang bata sa ama. Mas mapapabuti sila dun dahil may trabaho si Kuya Paulo. Total siyang nagloko. Hindi naman ganun kadali yun. Alam ko po na mahirap, pero mas mahihirapan siya kung wala naman siyang trabaho. Buti kung magsuporta pa sa kanya ang asawa niya. Nagbanta nga na hindi na magbibigay. O paano yan? Kung patuloy siyang magmamatigas, pati yung mga bata maaapektuhan. Baka pwedeng ikaw na muna ang bahala sa kanila. Noy, hindi ko na po kakayanin. Dapat, umpisahan na ni ate na humanap ng trabaho. Maghahanap naman daw siya. Pansamantala lang naman eh. Sariling kaligayahan lang niya kasi ang iniisip niya. Ang dami niya tuloy na perwisyo. Huwag mo nang sisihin ang ate mo. Bugbog na nga sa sermon ng tatay mo eh. Dapat lang na magtanda siya. Tinutuungan ng bayaw ko na hindi siya magsusuporta. Hindi naman makaangal ang ate ko dahil siya may kasalanan. Hindi ko rin alam kung nag-a-apply ba siya ng trabaho. 2 buwan na rin sila sa bahay. Dahil hindi ko rin matiis ang mga pamangkin ko, ako muna ang umako sa gastusin nila. Wala silang naririnig na reklamo sa akin. Ang hindi ko lang nagustuhan ng pag-uwi ko sa amin, inukupan na ng kapatid ko at 2 pamangkin ang kwarto ko. Anong ginagawa niyo rito? Mula ngayon, ito lang magiging kwarto namin. Kapal naman ang mukha mo na magsiga-sigaan dito. Mas may karapatan ako dahil panganay ako. Pumayag na rin si inay. Lagi mo nilang ginagamit ang pagiging panganay mo para makuha ang gusto mo. Masyado ka talagang makasarili mula pa noon. Dalaga ka pa naman eh. Kailangan namin ng privacy ng mga anak ko at ganun din naman ng mga magulang natin. Dapat lang na ikaw ang magbigay. Anong ingay ito? Hanggang labas eh, naririnig tong boses nyo. Paano naman po ako makakapagpahinga ng maayos kung ibinigay niyo sa kanila tong kwarto ko? Hayaan mo na lang sila dito. Pwede ka naman dito sa sala. Walang iistorbo sa'yo kapag nagpapahinga ka na. Grabe naman kayo, Nay! Ako na nga lahat ng gumagastos dito sa bahay. Pagod na nga ako sa trabaho. Ganito niyo pa ako tratuhin. Huwag mo nga kami sumbatan, ha? Hindi ka pa nga nakakabayad sa ginawa kong pagpapalaki sa'yo? O bakit si ate? Nakabayad na ba siya sa inyo? Pwede ba, Kate? Magparaya ka na lang. Sige, magpaparaya ako. Pero wala na akong pakialam sa mga pamangkin ko. Wala na kayong aasahan sa akin. Ikaw, ate, kung gusto mong maibigay ang mga pangangailangan ng anak mo, magtrabaho ka. Narinig niyo ba yun? Ngayon mo pa ba pababayaan ang kapatid mo kung kailang kailangan ka niya? Ikaw ang makasarili sa inyong dalawa. Buong buhay ko, ibinigay ko sa pamilyang to. Pero si ate pa rin ang mahalaga sa inyo. Kailan ko kaya maririnig sa inyo na
Importante din ako. Natigil lang ang pagtatalo namin nang dumating si Itay. Nang malaman niya ang nangyayari, hindi rin niya napilit ang ate ko na umalis sa kwarto ko. Lalo na nung nag-iiyakan na ang mga apo. At sila na mismo ang humiling na doon na lang sila. Wala ko nagawa kundi magparaya na lang. 1 linggo rin akong umiiyak habang nakahiga sa sofa. Para akong batang naghahanap ng kakampi ng mga oras na yon. Nay! Nay! Hoy! Bakit ka ba sabay sigaw dyan? Nandito lang naman ako. Ay, kumusta ang pag-a-apply mo ng trabaho? Hindi pa rin po ako natatanggap. Pero hindi po yun ang gusto kong sabihin. Ano bang gusto mong sabihin, ha? Alam niyo po ba na na-promote sa trabaho si Kate? Ha? Hindi. Wala namang binabanggit sa amin ng tatay mo ang kapatid mo. Sino naman ang nagsabi sa'yo? Yung dati kong kaklase na si Jenny. Aksidente po kasi kaming nagkita kanina. Nabanggit nga niya na boss niya si Kate at ilang buwan na daw na-promote. Ibig sabihin, malaki na ang sahod niya. Kahit hindi na po ako magtrabaho, kayang-kaya niya tayong buhayin. Ay, ikaw ba, Delmo? Alam mo bang tungkol sa pagkakapromote ng anak mo? Hindi ko alam. Kaya pala sabi niya sa akin dati, huwag na daw akong maghanap ng trabaho at siya na daw ang bahala dito sa bahay. Kaya pala hindi siya nagrereklamo sa mga bayarin eh. Pero, bakit kaya niya inilihim? Siguro ayaw niyang mahinga ng pera. Aba, hindi pwede na tipirin niya tayo, no? Ang laki ng sahod niya tapos wala naman siyang pamilya pa. Masyado talaga siyang malihim. Lagot sa akin ang babaeng yan. Naiiling na lang si Itay sa naririnig niya. Wala silang kamalay-malay na wala na akong planong umuwi ng bahay. Nagpaalam na ako kay Itay na bubukod na ako. Pumayag naman siya dahil nakikita niya ang paghihirap ng kalooban ko. Bakit kaya wala pa hanggang ngayon si Kate? Baka po meron lang dinaanan. Hindi na uuwi dito si Kate. Ha? Nagsabi pa sa'yo? Nagpaalam siya na bubukod na. Sakto naman na inilipat siya sa ibang branch. Kaya kailangan niyang umupa malapit sa papasukan niya. Malayo kasi kung dito siya manggagaling. Bakit hindi man lang siya nakipag-usap sa akin? Nagtatanong ka pa talaga, ha? Pagkatapos ng mga ginawa niyo kay Kate? Tay, magbibigay pa naman siya sa atin, di ba? Hindi ko alam, pero ang bili niya, maghanap ka na ng trabaho. Nay! Ano ba yan si Kate? Basta na lang lumayas. Alam mo ba kung saan siya ngayon? Hindi ko alam, pero kung ako sa inyo, tigilan na lang natin siya. Pagod na siya dahil sa atin. Wala naman siyang napapala eh. Puro lang siya bigay ng bigay. Natural. Meron siya at nakakaluwag. Kapag tumawag siya sa'yo, pakausap mo yan sa akin. Si tatay ang naging mata ko sa nangyayari sa bahay namin. Hindi pa rin naman nahinto ang pagsuporta ko sa kanila dahil mahal ko sila. Kay tatay ko rin nalaman na hindi pa rin tinitigilan ni Mabel ang ate ko. Hanggang sa bahay namin ginugulo siya nito. Sorry, Tay, kung mas pinili ko na lumayo muna. Ayos lang yun, anak. Mabuti nga yun para matutong tumayo sa sariling paa ang ate mo. Hindi pa rin po ba siya nakakahanap ng trabaho? Hindi pa rin. Natatakot kasi siya kay Mabel. Kahit saan na lang kasi sumusulpot ang babaeng yun. Marami po talaga siyang oras para guluhin si ate. Dahil wala na siyang trabaho. Kaya naman pala. Parang gusto ko na nga rin pong umuwi sa atin eh. Hindi naman ako sanay na malayo sa inyo ni Inay. Masasanay ka rin. At maiisip mo na masarap din palang mabuhay ng mag-isa. Basta Tay, ingatan niyo po ang kalusugan niyo ha. Tawagan niyo ako kapag may kailangan kayo. Oo, anak. Ikaw din, ha? Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Anumang oras, tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Pakiramdam ko matagal na ulit ang pagkikita namin ni Itay. Dahil sa dami ng bilin namin sa isa't isa. Yun pala tama ang kutob ko. Hindi basta makaalis si Itay sa bahay dahil inaatake ng nerbyo si Inay. Dahil sa nangyayari kay Ate Rosella.
Bigla na lang kasi nanghina ang katawan nito pagkatapos ng huli nilang paghaharap ni Mabel. Isinusumpa ko lahat ng sakit na nararamdaman ko mula noon hanggang ngayon. Mararanasan mo rin. Mas matindi pa. Hindi kita mapapatawad kahit kailan. Nakarating sa akin ang balitang pagpapakamatay ni Mabel sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili. Agad ko yun itinawag kay Itay. Nagulat din siya sa nalaman at nasambit na lang na kaya daw pala hindi na nanggugulo sa bahay namin ng babae. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Nakausap ko si Kate. Ngayon lang. Bakit hindi mo ako tinawag? Di ba sabi ko naman sa'yo na gusto ko siyang makausap? Nagmamadali rin kasi siya at nasa trabaho. Meron lang siyang ibinalita. Ano naman ang itinawag niya? Patay na raw si Mabel. Nagpakamatay. Kaya pala, hindi na niya ginugulong anak natin. Hindi ko alam kung mabuti ba o masama ang balitang yan. Kahit daw nakipagbalikan na si Noel sa kanya, para daw nalunod na ang babae sa matinding depresyon. Lagi na lang daw itong nagdududa na baka lukuhin na naman siya ng kinakasama. Pero bakit niya kailangang kitlin ang sariling buhay? Alam naman niyang malaking kasalanan yun. Wala na kasi sa tamang katinuan yung tao, kaya hindi na nakakapag-isip ng tama. Kasalanan naman niya. Nagpabulag siya sa galit at selos sa anak natin. Iniwan na rin naman ni Rosella ang lalaking yun at sa kanya na nakikisama. Pero hindi pa rin siya tumigil. May kasalanan din naman si Rosella. Kung nakontento na lang sana siya kay Paulo, hindi na sana aabot sa ganito. Kasi nga, nahihirapan na siya sa sitwasyon nila ni Paulo. Kasama sa buhay mag-asawa ang maghirap. Dapat handa siya doon. Hindi lang puro saya ang pagsasama. Mahina kasi ang anak mo. Natukso lang talaga siya. Malakas ang loob gumawa ng masama ang anak natin dahil alam niya kakampihan mo siya kahit mali. Bakit pa parang sinisisi mo pa ako? May parte ka naman talaga sa nangyari. Kapag hindi ka pa nagbago sa pangungunsinti mo dyan sa anak natin, baka higit pa dyan ang gawin niya. Bakit ba lagi na lang si Rosella ang kailangang pagsabihan? Bakit hindi mo rin pagsabihan si Kate na bumalik na dito sa bahay? Ako na mismo nagsabi sa kanya na huwag nang bumalik dito. Harapin naman niya ang sariling buhay. Gusto ko rin naman siyang magkaroon ng sariling pamilya. Ano? Sinabihan mo pa ang anak mo ng ganun? Paano na tayo niyan kapag nag-asawa siya? O paano ang ate niya? Alam mong may 2 anak yun. Hindi obligasyon ni Kate ang kapatid niya. Hindi nga obligasyon pero wala namang ibang tutulong sa kapatid niya kundi siya lang. Tama na! Hindi na siya tutulungan ni Kate dahil sa pagiging makasarili niyo. Sinabi mo ba kay Kate na may sakit ang ate niya? Hindi na kailangan. Nandito naman tayo eh. Huwag na natin siyang abalahin. Hoy, pambihira ka talaga. Paano niya matutulungan ang ate niya? Hindi mo ba talaga naiintindihan ang sinasabi ko? Ha? Hindi natutulong si Kate sa kapatid niya dahil abusado ang ate niya. Pinatingnan ni nanay si Ate Rosella para malaman ang dahilan ng panghihina niya. Pero wala namang makita sa resulta ng check-up ni ate. Napilitan na rin ang mga magulang namin na ibigay sa bayaw ko ang 2 bata. Dahil hindi na rin nila maasikaso. Kahit tutol ang kapatid ko, wala na rin siyang nagawa. Wala rin naman kasi siyang kakayanan na buhayin ng mga anak. Tahan na anak. Baka lalo kong magkasakit sa kaiiyak mo eh. Masakit po kasi mawalay sa mga anak ko. Umasa din ako kapag nakita ni Paulo ang kalagayan ko, maaawa siya. At baka makipagbalikan pa sa akin. Pero malimig na tingin lang ang ibinigay niya sa akin. Hindi man lang ako kinumusta. Makikita mo pa rin naman ang mga anak mo kapag magaling ka na. Nangako naman si Paulo na hindi niya ilalayo ang mga bata sa'yo. Alam ko na nandidiri sa akin si Paulo. Baka iniisip niya na may nakakahawa akong sakit. Dahil sa pakikipagrelasyon ko kay Noel.
Baka nga iniisip din niya na karma ito sa akin. May siguro nga karma na yan sa'yo pero nagsisisi ka naman eh. Bakit ganun, Nay? Hindi malaman ng mga doktor ang tunay kong sakit. Kung tingnan pa nila ako sa ospital, para akong umaarte lang at gawa-gawa ko lang ang pagkakasakit ko. Kung alam lang nila na hindi ako makatulog sa gabi sa sobrang sakit ng buo kong katawan, sabayan pa ng sakit sa ulo. Yun na nga ang pinagtataka ko eh. Halata naman na may sakit ka. Eh parang hindi professional ang mga doktor doon. Tingin ko po, Nay, malala na ang sakit ko. Mamamatay na siguro ako. Huwag mo nga sabihin yan. Gagaling ka pa. Maghahanap tayo ng magaling na doktor. Kung kinakailangan, luluwas tayo ng Maynila. Doon tayo maghahanap. Magagaling ang mga manggagamot doon. Salamat, Nay. Hindi kayo sumusuko sa akin. Siyempre naman, anak kita eh. Walang ina ang kayang tiisin ng mga anak nila. Si Kate kaya? Naaalala pa kaya ako? Bakit hindi siya dumadalaw sa akin, Nay? Hindi kasi niya alam na may sakit ka. Hindi sinasabi ng tatay mo. Mabuti pa siya. May magandang trabaho at siguro maayos na ang lagay niya ngayon. Huwag mong kaiinggitan kung ano man ang meron siya. Alam ko naman na hindi siya masaya dahil nag-iisa lang siya. Kahit paano, ikaw, kasama mo kami ng tatay mo. May pamilya ka. Yon ang mahalaga. Hindi alam ni na inay na nasa may pintuan lang na nakaawang si Itay at narinig nito ang pag-uusap nila. Napapailing na lang siya dahil sa kabila ng kalagayan ni Ate Rosella. Masasama pa rin ang lumalabas sa bibig ni inay laban sa akin. Napapaisip din si Itay na baka hindi doktor ang kailangan ni ate. Naalala niya kasi ang huling sinabi ni Mabel sa kapatid ko noon, bago to nagpakamatay. Delmo, lumubos kaya tayo ng Maynila para doon ipatigin si Rosella. Ay hindi biro ang pagluwas ng Maynila. Kakailanganin natin ng malaking halaga. Eh di tawagin mo si Kate. Emergency naman to eh. Hindi ko na kaya makitang nahihirapan si Rosella. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kay Rosella kanina. Eh talaga bang siya lang ang mahalaga sa'yo? Ha? Gatasan lang ba ang tingin mo kay Kate? Narinig mo pala. Oo. Umaasa pa naman ako na magbabago ka. Pero lalo kang lumalala. Dapat siguro pati ikaw magpa-check up na rin. Oo na! Sige na! Tama ka! Si Rosella lang ang mahalaga sa akin. Dahil siyang mas mahina sa dalawa. Hindi na kaya mag-isa. Hindi katulad ni Kate na malakas sa loob. Or hindi dahilan yun para lagi kang nakakampi kay Rosella at binabaliwala mo naman si Kate na mas nakakatulong sa atin. Eh di magmamatigas ka talaga na hindi siya tawagan para hinga ng tulong? Hindi talaga. Wala akong balak na sirain ang bakasyon niya. Mas inuna pa talaga niya ang pagbabakasyon kaysa umuwi dito sa atin para alamin ang kalagayan natin. Dapat nga noong pa niya ginawa yun eh. Lagi lang tayong nagiging hadlang. Ibigay mo sa akin ang number niya at akong tatawag. Ang kapal niya! Walang utang na loob! Hindi na nga ako makakain sa kaiisip kung anong gagawin kay Rosella. Tapos puro pasarap. Ay hindi ko ibibigay sa'yo. Marami akong paraan para makontak siya kahit hindi mo ko tulungan. Alam mo ba, kahit dalhin mo pa ng Maynila si Rosella, hindi siya mapapagaling ng mahusay na doktor. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiisip na baka kinukulam ang anak natin? Hindi. Imposible ang sinasabi mo. Hindi sa anak natin. Alalahanin mo ang huling binitiwang salita ni Mabel noon. Posible na pinakulam niya si Rosella bago siya nagpakamatay. Gusto niya habang buhay ding magdusa ang anak natin. Ang babaeng yun? Demonyo siya! Mabuti nga sa kanya nang masunog na sa impyerno! Nagtatanong na ako sa mga kakilala ko kung may kilala silang magaling na albularyo. Kaya pala hindi makita ang tunay ng sakit dahil kinukulam siya. Sabihin mo kay Rosella na magbalik loob.
Tanging ang Panginoon lang ang matatakbuhan niya sa mga panahong ito. Puro na lang problema ang dumarating sa atin. Kailan ba matatapos ito? Siya rin naman ang punot dulo ng problema natin. Huwag mo nang sisihin lagi ang anak natin. Nahihirapan na nga eh. Kumilos ka na lang kung paano mapapadali ang paghahanap ng albularyo. Lumipas ang mga araw lalong nangihina si Ate Rosella. Lumalaki na rin ang tiyan niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Maging ang pagsusugat ng balat niya at kapag natutuyo, nagmimistulang malaking balakubak na humihiwalay sa balat niya. Nahuhulog na rin sa matinding depresyon ng ate ko dahil sa pag-iisip. Akala ko po ba'y luluwas tayo ng Maynila? May magagaling naman na doktor dito sa atin. Doon na lang tayo magpapatingin. Ayoko po sanang may makakita sa akin na kakilala na ganito na ang itsura. Para akong halimaw. Kapag gumaling ka na, babalik na ulit sa dati ang itsura mo. Hindi na po ko umaasa. Mabuti pa si Kate. May balita ka na ba sa kapatid mo? Nakontak mo na siya? Hindi po kami nagkakausap. Ang pinsan lang namin na nagsabi na marami siyang post na kasama ang boyfriend niya. Iyon siguro ang dahilan kung bakit hindi siya umuwi dito. Siguro nga. Ayoko na rin siyang makita kahit kailan. Siya dapat ang nandito at hindi ako. Rosella, sabi pala ng tatay mo, magbalik loob ka na sa Panginoon. Bakit po niya yan sinabi? Mamamatay na po ba ako? Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Diretsahin niyo na lang po ako. Palagay ng tatay mo, may kumukulam sa'yo. Ano? Kulam? Sino naman ang... Si Mabel? Oo, siya nga rin ang naiisip namin na pwedeng gumawa nito sa'yo. Bakit ako? Hindi lang naman ako nanloko sa kanya eh. Nalaman din ng tatay mo na wala na si Noel. Basta na lang daw, namatay din sa hindi malamang dahilan. Ako na ang susunod kung ganon. Gumagawa na kami ng paraan ng tatay mo. Basta't manalig ka lang, huwag kang mawawala ng pag-asa. Sobrang parusa naman to sa akin. Ganon ba ako kasama? Si Mabel ang masama dito, hindi ikaw. Ayoko pong mamatay. Anay, gusto ko pang makasama ang mga anak ko. Hindi ka mamamatay. Lakasan mo lang ang loob mo. Dahil masaya ako sa piling ni Edward, panandalian ko nakalimutan ang pamilya ko. Kung hindi ko pa nakausap ang pinsan ko, hindi ko pa malalaman na malubha na pala si ate. Agad ako umuwi sa bahay. Nadatnan ko natutulog ang ate ko sa kwarto. Napaiyak na lang ako sa kalunos-lunos na kalagayan niya. Mabuti naman, naalala mo pa kaming dalawin dito. Abala po kasi ako eh. Hindi ko alam na meron palang sakit si Ate Rosella. Oo, abala ka sa boyfriend mo eh. At sa pagbabakasyon mo, habang naghihirap ang kapatid mo. Masyado ka talagang makasarili. Tama na! Hindi ka ba talaga titigil? Kapag hindi ka pa nagbago, pati ako, alis na rin sa bahay na ito. Iiwan na kita! Ano? Gagawin mo yun? Oo! Dahil sawang-sawa na ako sa mga ginagawa mo. Tay, nakikiusap po ako. Huwag na kayong magtalo ni Inay. Hindi ito ang tamang oras para mag-away kayo. Kailangan po nating maipagamot si Ate Rosella. Hindi doktor ang magpapagaling kay Rosella, kundi albularyo. Bakit po albularyo? Ano po ba ang sakit ni Ate? Ipinakulam siya ni Mabel. Tama nga palang naririnig kong usapan noon. Sabi kasi ng malapit sa kanya, mula daw sa pamilyang mangkukulam si Mabel. Yun din daw ang dahilan kung bakit natatakot si Noel na iwan siya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kung kailan malala ng kapatid mo? Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. At saka, hindi ko alam na aabot sa ganito. Wala ka talagang silbi. Hindi ka ba talaga titigil? Gusto mong sungaling-aling ko yung bunganga mo? Tama na po, Tay. May albularyo na po bang tumitingin kay ate?
Wala pa. Kung kani-kanino na ako nagtanong at lumapit. Ang lolo po ni Edward, kilalang manggagamot sa lugar nila. Pwede nating dalhin doon si Ate Rosella. Ha? Talaga? Dalhin na natin ang kapatid mo doon. Dapat doon ka pa umuwi. At baka magaling na sana ang kapatid mo ngayon. Pagkatapos ng problemang ito, mabuti pang maghiwalay na tayo. Ha? Nagbibiro ka lang, hindi ba, Delmo? Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Kaya mabuti pang magkanya-kanya na lang tayo. Tinawagan ko ng araw na yun si Edward at sinabi ang kalagayan ni Ate Rosella. Siya na lang daw ang bahalang magdala sa lolo Lando niya sa bahay namin. Mabuti daw na hindi na ibiyahe ang ate ko at baka mahirapan lang. Iniwan ko muna ang mga magulang ko habang nag-uusap. Hinintay ko na lang na magising si Ate Rosella. Siguro naramdaman niya na merong nakatingin sa kanya kaya iminulat niya ang mga mata niya. Kate? Ikaw nga ba yan? Oo, ako nga. Kumusta ka na, te? Sabi na nga ba, hindi mo ako matitiis. Mamamatay na ako, Kate. Tuwing mag-isa ako at nagigising, nakikita ko na ang mga namayapa nating kamag-anak. Di ba ganun? Kapag malapit ng mamatay. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Totoo yan. Pwedeng guni-guni mo lang ang nakikita mo. Hirap na rin kasi ako eh. Gusto pa ng isip ko na lumaban. Pero sumusuko na ang katawang lupa ko. Ate Rosella, manalig ka sa Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Parusa ito sa akin dahil sa mga nagawa kong kasalanan. Buong puso kang magsisi sa ginawa mo. Patatawarin ka naman niya agad. Oo, lagi ko naman siyang tinatawag eh. Habang hinihintay natin ang albularyo, magkwentuhan muna tayo. May nahanap na ba kayong albularyo? Oo, papunta na siya rito sa atin. Lolo siya ng boyfriend ko. Sulit. Ikaw pa rin palang makakatulong sa akin. Tayo na nga lang ang magkapatid eh. Dapat lang na tayo ang magtulungan. Ikaw lang naman ang laging tumutulong sa akin eh. Ako, laging pabigat sa'yo. Kalimutan mo na yun, ate. Ang importante, ang gumaling ka na kagad. Makakapagsimula ka na ulit ng bagong buhay. Halata na inaantok na si Ate Rosella. Pero kinukwentuhan ko pa rin siya para manatili siyang gising. Hanggang sa hindi na niya nakayanan ng antok. Hinayaan ko na lang siyang magpahinga. Nakatitig lang ako sa orasan sa dingding habang hinihintay ko ang pagdating ng albularyo. Inaantok na rin ako nang dumating ang maglolo. Habang ginagamot si ate, naiwan naman kami sa sala ni inay. At magkausap naman sa labas ang boyfriend ko at si Itay. Hindi mo nabanggit na bulag pa lamang gagamot na yon. Mula po pagkabata, bulag na si Lolo Lando. Hindi na rin po siya nakapag-asawa kaya ang nanay na ni Edward ang nag-aasikaso sa kanya kahit noon pa. Sana naman mapagaling niyang ate mo. Matagal na siyang naghihirap. Gusto na nga niya mamatay eh. Marami na pong napagaling si Lolo Lando. Mula pa po nung binatilyo siya. Magtiwala lang po tayo sa kanya. Sana nga gumaling na ang ate mo. Ha? Teka, bakit sumisigaw si Rosella? Huwag po kayong pumasok. Hayaan lang po natin sila. Baka kasi kailangan tayo ng kapatid mo. Ganun lang po siguro ang paraan ng panggagamot ni Lolo Lando. Ilang beses pang tinangka ni inay na pumasok sa loob ng kwarto pero hindi niya mabuksan ang pinto. Patuloy pa rin naming naririnig ang malakas na sigaw ni ate at dasal na inuusal ng albularyo. Napaatras pa si inay nang mula sa ilalim ng pinto. Sa siwang nito lumabas ang maitim na usok. Ano to? Rosella, anak! Ano nangyayari dyan? Nay, huminahon po kayo. Paano kung hihinahon ko hindi ko alam ang nangyayari sa kapatid mo doon sa loob?
ate. Ganon din naman kami eh. Pero ipagdasal na lang natin siya. Yun lang ang magagawa nating tulong sa kanya. Kung pwede ko lang sanang akuhin na lang ang paghihirap ng ate mo para akong paulit-ulit na namamatay. Maupo muna kayo ha. Baka kayo naman ang magkasakit niyan eh. Para nang mababaliw si inay habang tinatakpan ng mga kamay ang dalawang tenga. Wala pa rin kasing tigil sa pagsigaw si ate. Kahit ako impit na lang napaiyak. Sinubukan ko rin buksan ang pinto. Pero nakalak yun sa loob at parang may mabigat na harang. Meron pa rin maitim na usok ang lumalabas sa siwang ng pinto. Lumipas ang mahabang sandali. Tumigil na rin sa pagsigaw si ate. Ilang sandali pa lumabas na rin ang albularyo. May naaamoy din kami mula sa loob ng kwarto na parang nasusunog na laman. Agad na pumasok sa loob ang mga magulang ko. Naiwan naman ako sa sala. Ay, sa lahat ng ginamot ko, sa kanya ako nahirapan ng gusto. Ano pong ibig nung sabihin, Lolo? Ay, nasa kabilang buhay na kasi ang gumawa nito sa kapatid mo. Kinailangan ko pang maglakbay para lang makausap siya. Nagmamatigas siya, pero sa huli, nanaig pa rin ang kabutihan. Wala talagang imposible sa kapangyarihan ng ating Panginoon na nagbigay sa akin ng kakayanan para manggamot. Maraming salamat po sa inyo. Utang po namin sa inyo ang pangalawang buhay ng kapatid ko. Wala yun, anak. Kahit sa umpisa pa lang alam ko nang mahihirapan ako. Kailanman hindi ako pwedeng tumanggi sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ilang araw pa bago bumalik sa dating sigla si Ate Rosella. Pero malaki na ang ipinagbago niya pagkatapos siyang gamutin. Madalas siyang tahimik lang at laging nakatingin sa malayo. Kapag tinatanong naman siya, umiiling lang siya. Hindi tuloy maiwasan ni inay na mag-alala pa rin. Sana anak, huwag ka na umalis dito sa bahay. Huwag mong saklawan ang desisyon ng anak natin. Hayaan mong siya magdesisyon para sa kanyang sarili. Madalas ko rin po kayong dadalawin dito. At magsusuporta pa rin naman ako sa inyo. Ayaw mo na talaga kaming makasama. Nay, hindi naman po sa ganun. Mas gusto ko lang kasi ang buhay na meron ako ngayon. Mas nagagawa ko ng malaya ang mga gusto ko. Ikaw, Delmo, itutuloy mo pa ba ang plano mo? Oo. Doon muna ako sa kapatid ko na may-ari ng manukan. Nag-apply kasi ako na tagabantay ng poultry niya. Gusto ko rin kasing may pinagkakakitaan. Alam mong hindi ako sanay na nakapirmi lang sa bahay. Ganun ba talaga kasama ang ugali namin mag-ina para iwan ninyo? Alam ko na hindi pa rin kayo nagbabago ni Rosella. Pagkakataon nyo na ito para mapag-isipan ang ginagawa nyo. Maiwan ko po muna kayo ah. Kakausapin ko lang po si Ate Rosella bago ako umalis. Napasukan ko si Ate Rosella na nakatanaw sa labas ng bintana habang hawak ang cellphone niya. Lumingon naman siya at ngumiti. Malamlam pa rin ang mga mata niya at baka sa kanya ang lungkot. Ayos ka na ba, ate? Oo naman. Lagi ka kasing tulala at malalim ang iniisip. Nagpaplano lang ako para sa kinabukasan ko. Wala na kasi akong aasahan kay Paulo eh. Nagkausap na ba kayo? Oo, kanina bago ka pumasok. Ayaw na niya talagang makipagbalikan pa sa akin. Ano nang plano mo? Maghahanap ng trabaho para matustusan ang pangangailangan namin ni Inay. Hindi pa rin ako titigil sa panunuyo kay Paulo hanggang sa mapatawad na niya ako. Mag-focus ka na lang muna sa sarili mo at sa mga anak mo, ate. Kung talagang kayo ni Kuya Paulo, tadhana na rin ang maglalapit sa inyo. Oo nga, tama ka. Dito ka na ba ulit titira? Hindi eh. Kaya gusto kitang makausap para magpaalam. Dadalaw na lang ulit ako sa inyo ni Inay. Talagang ayaw mo na kaming makasama ha? May kanya-kanya naman tayong buhay eh. Pero pamilya pa rin tayo.
Kahit anong mangyari, kahit hindi na ako nakatira dito, maaasahan niyo pa rin ako. Mag-iingat ka lagi ha. Salamat sa lahat ng tulong mo. Pangako ko sa'yo, hindi na ako magiging pabigat sa'yo. Mahigpit pa akong niyakap ni Ate Rosella. Sabay na rin kami umalis ni Itay noon sa bahay namin. Lagi naman kami magka-chat ni ate mula nang umalis ako sa amin. Mas naging malapit pa kami sa isa't isa ngayon. 1 buwan pa bago siya nagkaroon ng trabaho. Si Itay naman mas mukhang hiyang sa kanya ang trabaho kaysa nakapirmi lang sa bahay. Kahit gaano pa kalaki ang nagawang kasalanan ng kapatid, mas piliin pa rin ang magpatawad. Isa yun sa mga natutunan ko sa karanasang ito. Hindi man siya nagpakaate, hindi ibig sabihin na masama na ang kapatid ko. Siguro yun lang ang daan para mas maging matatag ako at mahanap ko ang tamang daan para sa akin. Sa ngayon po, Miss Gwen, masaya na ako sa taong nagmamahal sa akin at kontento ako sa buhay na meron ako. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento. Wakas.